3 oras na akong nakatitig sa mga numerong ito, tinitiyak na bawat sentimo ay nasa tamang lugar para iligtas ang kumpanya ni Leandro mula sa tuluyang pagbagsak. Hawak ko ang panulat handang-handa nang pirirmahan ang guarantee letter na magsasangla sa sarili kong mga ari-arian ang mga pundasyong pinaghirapan ko bago ko pa man siya nakilala para lang hindi siya mapahiya sa kanyang mga investor. Sa isip ko, ito ang pinakamataas na anyo ng aking pagmamahal. Ngunit bago pa man dumapo ang tinta sa papel, narinig ko ang mahinang boses na nanggagaling sa kabilang silid. Bahagyang nakabukas ang pinto ng opisina ni Leandro. Naka-loudspeaker ang kanyang cellphone at ang boses na lumalabas doon ay hindi akin. "Huwag kang mainip, Carmelita, mom," sabi ni Leandro. Ang boses na dati ay puno ng tamis sa tuwing binabanggit ang pangalan ko ngayon ay parang lason na unti-unting pumapatay sa bawat selula ng aking katawan. Isang pirma na lang mula sa boring na auditor na iyon at makukuha na natin ang pondo. In a few days, we're leaving for Australia. Hahayaan ko si Willa na mabulok sa mga utang na ito. She's just a human calculator, Carmelita. Useful but so easy to replace. Tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang hanging pumapasok sa aking baga ay tila naging bubog na sumusugat sa bawat hininga. Sa mga sandaling iyon, ang init ng kape sa aking tabi ay naging yelo. Ang panulat na hawak ko ay tila naging isang matalas na patalim. Hindi ako sumigaw. Hindi ako humagulgol. Walang luhang pumatak sa dokumentong dapat sana ay magliligtas sa kanya. Sa halip, dahan-dahan kong ibinaba ang panulat at naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam na dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi ito galit na nagbabaga kundi isang klase ng lamig na mas matindi pa sa kamatayan. Sa bawat segundo ng katahimikan sa loob ng bahay na ito, ang pag-ibig na itinanim ko sa loob ng 10 taon ay unti-unting namamatay at sa abo nito ay isinilang ang isang bagong Wilhelmina Aguirre. Kung akala ni Leandro ay isa lamang akong calculator na maaari niyang gamitin at itapon, nagkakamali siya. Dahil sa larong ito ng mga numero at panloloko, ako ang master accountant. At sisiguraduhin kong sa huling balanse ng aming pagsasama siya ang maiiwang baon sa utang ng katarungan ng dangal at ng buhay. Simula na ang paghahatol. At sa pagkakataong ito, wala akong ititirang kahit isang sentimo para sa kanya. 2:00 na ng madaling araw. Ang tanging liwanag sa loob ng aming malawak na silid ay ang asul na kislap mula sa screen ng aking laptop at ang marangyang chandelier na nakatitig sa akin mula sa itaas. Masakit na ang aking mga mata, ngunit patuloy kong sinusuri ang bawat entry sa ledger ng Villafuerte Construction. Bilang isang senior auditor, alam ko ang amoy ng panganib sa mga numero. At sa pagkakataong ito, ang kumpanya ni Leandro ay nangangailangan ng himala. Isang pirma ko lang sa personal guarantee letter na ito at maililigtas ko ang kanyang legasya gamit ang sarili kong mga naipong ari-arian. Ito ang huling sakripisyo ko para sa 10 taon naming pagsasama. Isang pagpapatunay na kahit gaano ako kaburaot sa trabaho, ang puso ko ay laging nakalaan para sa kanya. Inayos ko ang aking salamin at hinawakan ang mamahaling fountain pen na iniregalo niya noong anibersaryo namin. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng panulat sa papel, bumukas ang pinto ng dugtong na silid. Pumasok si Leandro, hindi napapansin, nagising pa ako sa madilim na sulok. Hawak niya ang kanyang cellphone na naka-loudspeaker habang naglalakad patungo sa balkonahe. Ang boses ng isang babae malambing at mapanukso ay bumasag sa katahimikan ng gabi. "Hon, sigurado ka bang pipirmahan niya? Baka mahalata ni Willa na ililipat natin ang pondo sa Australia account natin," sabi ng babae. Kilala ko ang boses na iyon. Si Carmelita, ang marketing consultant na kinuha niya 3 buwan na ang nakalilipas. Tumawa si Leandro, isang tawang puno ng pangungutya na hindi ko kailanman narinig mula sa kanya. "Don't worry, Carmelita. Willa is just a boring human calculator. Basta tungkol sa trabaho at katapatan, bulag ang babaeng iyon. She thinks she's saving me, but she's actually funding our new life." Pagkatapos niyang mapirmahan ang guarantee na yan, wala na siyang magagawa kapag nag-file ako ng bankruptcy dito. By then, nasa Sydney na tayo, nag-e-enjoy sa perang pinaghirapan niya. Naramdaman ko ang biglang pagbagal ng tibok ng aking puso. Ang bawat salita niya ay tila isang malamig na hininga ng kamatayan sa aking batok. Ang lalaking pinaglaanan ko ng isang dekada ng aking buhay, ang lalaking ipinagluluto ko ng agahan bago pumasok sa opisina, ay kasalukuyang nagpaplano ng aking pagkawasak. Pero paano kung maghinala siya, auditor siya, Leandro?
Matalas ang isip niya, dagdag ni Carmelita. Matalas sa numero pero mapurol pagdating sa emotion. Useful siya pero nakakasawa. No passion, no excitement. Para lang akong may kasamang robot sa bahay, Paka. Sagot ni Leandro bago tuluyang lumabas sa balkonahe. Nanatili akong estatwa sa aking kinauupuan. Hindi ako huminga ng malalim. Hindi ko hinayaang manginig ang aking mga kamay. Sa halip naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan na bumabalot sa aking isipan. Ang sakit na dapat sana ay magpapaiyak sa akin ay biglang namuo at naging yelo. Isang mabilis na pagtatasa ang naganap sa loob ng aking utak. 10 taon bilyon-bilyong pisong kinita niya dahil sa aking payo at isang planong tatalikuran ako sa gitna ng kaguluhan. Ang aking desisyon ay nabuo sa loob ng 5 segundo. Hindi ito ang panahon para sa luha. Ito ang panahon para sa balanse. Pumasok muli si Leandro mula sa balkonahe, nagulat nang makita akong nakaupo sa harap ng mesa. Agad niyang pinatay ang tawag at nagsuot ng kanyang karaniwang mapanlinlang na ngiti. Wila, gising ka pa palahon, akala ko natulog ka na. Lumapit siya sa akin, pilit na niyayakap ang aking balikat. Naamoy ko ang alak at ang pabangong hindi akin. Hon, kailangan na nating matapos ang papel na iyan. Alam mo naman bukas na ang deadline na ng bangko. Kung hindi natin maibibigay ang guarantee ngayon, baka mawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Tumingin ako sa kanya. Ang mga matang dati ay puno ng paghanga ngayon ay nagsisilbi na lamang bilang isang salamin na nagpapakita ng kanyang sariling kasinungalingan. Oo, Leandro, ayaw ko ring mawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Eksakto namang kumatok si Manang Sabel sa pinto, ang aming matagal ng kasambahay. Ma'am Willa, tumatawag po sa baba si Doña Remedios. Gusto raw po niyang makausap kayo tungkol sa kumpanya. Ngayon na daw po at tila nagmamadali. Isang gipit na sitwasyon. Isang gabi ng pagsasabwatan. Alam kong alam ni Doña Remedios ang lahat. Sila ay isang pamilya ng mga mandaraget at ako ang kanilang napiling biktima. Pirmahan mo na, Willa, para matapos na ito. Hiling ni Leandro, ang boses niya ay puno ng pekeng pag-aalala habang idinidikit ang panulat sa aking kamay. Tumingin ako sa dokumento. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng opisina, kinuha ko ang panulat. Ngunit sa halip na ang pirma ko sa guarantee letter ang aking ginawa, kinuha ko ang isa pang folder na nakatago sa ilalim ng aking laptop, isang internal audit request na naguutos ng agarang pagsusuri sa lahat ng overseas transfer ng Villafuerte Construction para sa huling 6 na buwan. Pinirmahan ko ito ng mabilis at dinala ang dokumento sa aking dibdib. Tumingala ako kay Leandro at ngumiti ng tipid, isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Huwag kang mag-alala, Leandro. Ibibigay ko sa iyo ang nararapat sa iyo. Lahat ng ito ay matatapos na rin. Sabi ko sa isang boses na kalmado ngunit may talim ng isang bagong hasang kutsilyo. Tumalikod ako at lumabas ng silid nang hindi siya nililingon. Sa bawat hakbang ko sa pasilyo ng aming mansyon, naramdaman ko ang pagguho ng lumang Wilhelmina. Ang bawat alaala ng aming kasal ay tila mga abo na tinatangay ng hangin. Pagbaba ko sa hagdan, nakita ko si Doña Remedios, na nakaupo sa sala tila isang reyna na naghihintay ng kanyang tributo. Nagawa mo ba, Wilhelmina? Huwag mong kalimutan na ang pamilyang ito ang nagbigay sa iyo ng pangalan at posisyon. Bungad ng aking biyenan, ang boses niya ay puno ng awtoridad at pangmamaliit. Hindi ako sumagot. Sa halip, dinukot ko ang aking cellphone at nag-send ng isang mensahe sa kaisa-isang taong mapagkakatiwalaan ko sa mundong ito ng mga buwaya. Constancia, simulan na ang phase 1. I-freeze ang lahat ng joint accounts at i-pull out ang lahat ng audit working papers mula sa server ng Villafuerte. Ngayon na. Ibinaba ko ang telepono at tumingin kay Doña Remedios nang may matigas na paninindigan. Tapos na ako sa mga utang na loob, Doña. Simula ngayong gabi, ang tanging bibilangin ko na lang ay ang bawat sentimong ninakaw ninyo sa akin. Iniwan ko silang parehong tulala sa loob ng bahay na iyon. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan sa ilalim ng madilim na langit, naramdaman ko ang unang patak ng ulan. Ngunit hindi ako nababasa. Ang tanging nararamdaman ko ay ang kalayaan ng isang taong wala nang natitirang takot dahil wala na rin siyang natitirang pag-ibig na sisirain. Pinaandar ko ang makina. Ang ungol ng sasakyan ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi. Habang paalis ako sa gate ng Villafuerte Estate, nakita ko sa side mirror ang anino ni Leandro na tumatakbo palabas
Tila nagtataka kung bakit hindi ang inaasahan niyang dokumento ang iniwan ko sa ibabaw ng mesa. Masyado nang huli para sa mga tanong. Dahil sa larong ito ako ang may hawak ng huling balanse. At sisiguraduhin kong sa pagsikat ng araw, wala silang matitira kundi ang kanilang sariling mga kasinungalingan. Pumasok ako sa opisina ng Villafuerte Construction ng eksaktong alas 8 ng umaga. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa makintab na sahig ay tila isang metronome na nagbibilang ng bawat segundong natitira sa kanila. Hindi ko suot ang aking karaniwang mapusyaw na kulay ng damit. Ngayong araw nakasuot ako ng isang itim na business suit na kasing talim ng aking disposisyon. Good morning, Ma'am Willis, bati ng aking secretary na si Gina. Napansin niya ang kakaibang aura ko. Ma'am, nasa loob na po si Sir Leandro. Kanina pa po siya pabalik-balik parang hindi mapakali. Tumango lang ako at dumiretso sa aking silid. Hindi pa man ako nakakaupo sa aking silya bumukas ng marahas ang pinto. Pumasok si Leandro na pawisan ang noo at hawak ang kanyang cellphone na tila isang pampasabog na malapit ng sumabog. Willa, ano itong balitang nakuha ko sa bangko? Sigaw niya, ang boses niya ay nanginginig sa galit at takot. Sinubukan kong mag-transfer ng pondo para sa Australia project natin, pero sinabihan ako na nakahold ang lahat ng joint accounts natin. At pati ang corporate operational fund hindi ko magalaw. Ibinaba ko ang aking designer bag sa mesa at tinitigan siya ng diretso. Ang aking mukha ay tila isang lawa na walang kahit anong alon. Oh, iyon ba? I'm sorry, Leandro. Nagkaroon kasi ng flag sa system kagabi. Bilang auditor, tungkulin kong protektahan ang assets ng kumpanya kapag may nakita akong irregularidad. Irregularidad, ako ang CEO, Willa. Paano magkakaroon ng irregularidad sa sarili kong pera? Lumapit siya sa mesa ko, itinukod ang dalawang kamay at pilit na dinuduro ako ng tingin. Correction, Leandro, pera natin yon. At ang corporate fund ay pera ng mga stockholders. Sagot ko sa isang mahinahong tono na lalong nagpaasinta sa kanyang galit. Baka may error lang sa system. Hayaan mo, aayusin ko kapag natapos ko na ang ginagawa kong pagsisiyasat. Bago pa siya makasagot, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa labas. Leandro, babe, what's taking so long? Sabi mo aalis na tayo for the meeting. Pumasok si Carmelita. Nakasuot siya ng isang labis na maikling damit na tila pupunta sa isang party imbes na sa isang opisina. Nang makita niya ako, agad siyang nagsuot ng maskara ng pagiging inosente, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tagumpay, isang tagumpay na akala niya ay hawak na niya. Oh, hi Willa, good morning, sabi niya sabay kapit sa braso ni Leandro. Pasensya na ha, kailangan lang talaga naming ayusin itong project sa Australia. It's for the future of the company, you know. Tumingin ako kay Carmelita mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri ko ang isang basurang itinapon sa maling lagayan. Future of the company, I didn't know na ang marketing consultant ay kailangan ng makialam sa fund transfers. At Carmelita, ang suot mo, it's a bit too much for the office. Mukha kang handang-handa ng mamalimos sa kalye pagkatapos ng shift mo. Namutla si Carmelita. How dare you, Leandro, tingnan mo ang asawa mo. Willa, tama na, singhal ni Leandro. Ibigay mo na ang authorization code. Kailangan na naming ilipat ang pera. Ngayon na, tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking taas ay tila lalong nadagdagan dahil sa aking kumpiyansa. Hindi maaari, Leandro. Actually, Carmelita, mabuti at nandito ka. Binabasa ko ang iyong consultancy report. Puno ito ng mga peking expenses at walang kwentang data. You are fired. Effective immediately. You can't fire me, Leandro hired me. Sigaw ni Carmelita, ang kanyang boses ay naging matinis at nakakairita. Actually, I can, sabi ko habang iniaabot ang isang dokumento. As the majority shareholder and head auditor, I have the right to terminate any contract na nakakasama sa kumpanya. At ang presensya mo rito, it's a liability. Nanginig ang panga ni Leandro. Itinaas niya ang kanyang kamay, tila balak akong saktan. Dahil sa sobrang pagkapahiya sa harap ng kanyang mistress. Sobra ka na, Willa. Akala mo ba kung sino ka? Hindi ako kumurap. Hindi ako umatras. Sige, Leandro, ituloy mo. Sampalin mo ako sa loob ng opisinang ito sa harap ng lahat ng CCTV at mga empleyado mo. Gawin mo at tinitiyak ko sa iyo sa kulungan ang bagsak mo bago lumubog ang araw. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay naging pula sa pigil na galit. Sa mga sandaling iyon,
Naramdaman ko ang isang matamis na kwikam, isang kwikam na dulot ng makita ang isang mandaragit, na ngayon ay naging isang asong bahag ang buntot. Lalabas kami rito, Willa, at pagbalik ko sisiguraduhin kong wala ka ng posisyon sa kumpanyang ito, banta ni Leandro habang hinihila si Carmelita palabas. Naupo ako muli at uminom ng aking kape. Malamig na ito, ngunit ang lasa ay masarap pa rin. Alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang pag-alis nila ay simula pa lamang ng susunod na yugto ng aking plano. Maya-maya pa narinig ko ang malakas na tunog ng mga yabag ng sapatos sa pasilyo. Hindi ito ang nagmamadaling hakbang ni Leandro. Ito ay mabigat, dominante at puno ng yabang. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Doña Remedios. Nakasuot siya ng ternong kulay asul, ang kanyang mga alahas ay kumikinang na tila ng gugulo sa aking paningin. Sa kanyang likuran ay ang kanilang family lawyer na si Attorney Mendoza. Ibinagsak ni Doña Remedios ang isang makapal na envelope sa aking mesa. Ang ingay ng papel na tumama sa kahoy ay tila isang deklarasyon ng gyera. Wilhelmina, tapos na ang laro. Bungad ng aking biyenan ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Narito ang annulment papers. Pirmahan mo ito ngayon din. At huwag kang umasa na may makukuha kang kahit isang sentimo. Isusuka mo ang lahat ng kinain mo sa pamilyang ito. Tiningnan ko ang envelope, pagkatapos ay tumingin ako sa kanya ng may malamig na ngiti. Pirmahan, Donya, mukhang nakakalimutan ninyo kung sino ang accountant sa silid na ito. Hindi ako ang aalis ng walang dala. Huwag kang magmatigas, ang sigaw ni Remedios. May hawak kaming ebidensya na nilulustay mo ang pera ng kumpanya para sa sarili mong kapakanan. We will destroy you, Wilhelmina. Gagawin ka naming isang basura sa mata ng publiko. Talaga po'n kinuha ko ang envelope at dahan-dahang binuksan ito. Sa loob ay hindi lamang annulment papers kundi pati na rin ang mga peking dokumento na nagpaparatang sa akin ng embezzlement. Tumingin ako kay Attorney Mendoza na nakayuko lang sa gilid. Attorney, sigurado ba kayo na gusto ninyong isampa ito? Dahil bago ninyo ako sirain, baka gusto ninyong makita ang hawak kong record ng mga accounts ni Doña Remedios sa Switzerland na hindi idinedeklara sa tax returns. Nanigas ang buong katawan ni Doña Remedios. Ang kanyang pagkagulat ay hindi niya naitago. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging napakabigat, tila isang pader na malapit ng gumuho sa kanilang lahat. Ano ang sinasabi mo? Pautal-utal na tanong ni Remedios. Sinasabi ko na ang digmaang ito ay kakasimula pa lang. Sagot ko habang itinatapon ang annulment papers sa basurahan sa tabi ng aking mesa. At Donya, huwag ninyong kalimutan. Ako ang nag-audit ng buhay ninyo sa loob ng 10 taon. Alam ko kung saan nakatago ang bawat kalansay sa inyong aparador. Eksakto namang tumunog ang intercom. Ma'am Willa, may delivery po para sa inyo. Isang malaking bulaklak na may card mula sa isang Mr. V na pakunot ang aking noo. Mr. V, hindi si Leandro ang magpapadala ng bulaklak sa ganitong sitwasyon. Isang bagong misteryo ang pumasok sa eksena habang ang galit sa mga mata ni Doña Remedios ay tila susunog na sa buong gusali. Tila tumigil ang pag-ikot ng bentilador sa loob ng aking opisina nang marinig namin ang tungkol sa bulaklak mula sa misteryosong Mr. V. Ginamit agad ni Doña Remedios ang pagkakataong iyon upang ibaling ang sitwasyon pabor sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pinaghalong galit at huwad na pagkabigla, pilit na gumagawa ng kwento na papabor sa kanyang anak. Aha, kaya pala ang lakas ng loob mong i-freeze ang mga accounts namin. Sigaw ng aking biyena, ng kanyang daliri ay nanginginig habang nakaturo sa aking muka. May kalaguyo ka, Wilhelmina, ikaw ang sumisira sa pamilyang ito. Ginagamit mo ang posisyon mo para nakawin ang pera ng anak ko at ibigay sa lalaki mo. Inutusan ko ang aking sekretarya sa pamamagitan ng intercom na itabi muna ang bulaklak sa labas. Muli kong ibinaling ang aking atensyon sa matandang babaeng nasa aking harapan. Ang kanyang mukha ay pinapangit ng kasakiman at maling akala. Huwag ninyong ipasa sa akin ang mga gawain ng inyong anak, Doña Remedios. Malamig kong sagot, ang aking boses ay hindi tumaas kahit 1 decibel. At lalong huwag ninyong gamitin ang salitang pamilya. Dahil sa pamilyang ito, ako lang ang nagtatrabaho ng marangal. Lumapit siya sa aking mesa. Inilagay ang 2 kamay sa ibabaw ng salamin at tinitigan ako ng masama. Dito na lumabas ang tunay na kulay ng isang matapobreng matriarka ng mga Villafuerte. Nagsimula siyang magbitiw ng mga salitang dinisenyo upang durugin ang aking pagkatao,
gamit ang paboritong sandata ng mga mapang-abusong Pilipino, ang utang na loob. Wala kang kwentang manugang walang utang na loob. Litanya niya ang kanyang laway ay muntik nang tumalsik sa aking mga dokumento. Nakalimutan mo na ba kung saan ka galing? Bago ka naging Mrs. Villafuerte, isa ka lamang hamak na accountant na galing sa isang probinsyanang pamilya. Kami ang nagbigay sa iyo ng connection sa high society. Kami ang nagbihis sa iyo. At ngayon sa oras na kailangan ka ng asawa mo, ito ang igaganti mo. Sisirain ko ang pangalan mo, Wilhelmina. Sisirain ko pati ang pamilya mong naghihirap sa probinsya kung hindi mo ibabalik ang access namin sa bangko. Habang pinakikinggan ko ang kanyang mga pagbabanta, tila may isang makapal na pader na naghihiwalay sa aking emosyon at sa aking isipan. Dati ang mga salitang ito ay sapat na para paluhain ako at magmakaawa. Dati gagawin ko ang lahat para lang matanggap niya ako. Ngunit ang Wilhelmina na iyon ay namatay na kagabi kasama ng mga kasinungalingan ni Leandro. Tiningnan ko siya, hindi kumukurap. Kalmado kong binuksan ang drawer ng aking mesa at inilabas ang isang manipis na red folder. Ibinaba ko ito sa kanyang harapan. Utang na loob, mahina ngunit mariin kong tanong. Gusto ninyong pag-usapan natin ang utang na loob, Doña Sige? Buksan ninyo iyan. Nag-aalangan siyang umatras kaya ako na mismo ang nagbukas ng folder. Tumambad sa kanya ang mga kopya ng bank transfer receipts at listahan ng mga peking benepisyaryo. Ang Hospicio de Los Angeles. Basa ko sa pangalan ng kanyang ipinagmamalaking foundation. Isang napakagandang charity, laging nasa balita dahil sa mga feeding program ninyo. Pero nakapagtataka bakit ang milyon-milyong donasyon na pumapasok dito ay dumidiretso sa 3 shell companies na nakapangalan sa mga tauhan ni Leandro. Ginagamit ninyo ang mga batang ulila para linisin ang perang kinita ng inyong anak sa illegal na paraan. Isang napakagandang washing machine, hindi ba? Namuti ang mukha ng matanda. Nawala ang kanyang kayabangan. Napalitan ito ng matinding takot na tila isang hayop na nasukol sa sulok. Ang kanyang abogado na si Attorney Mendoza ay tahimik na napalunok, alam ang bigat ng ebidensyang nakalatag sa mesa. Hindi totoo iyan, mga gawa-gawa mo lang ang mga numerong iyan. Nanginginig niyang tanggi bagaman ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng katotohanan. Alam ninyo kung gaano ako kametikulosa sa trabaho, Donya. Bawat resibo, bawat pirma hawak ko. Kaya huwag ninyo akong bantaan na sisirain ninyo ang pamilya ko. Tumayo ako, pantay na ang aming paningin. Dahil sa oras na lumabas ako sa kwartong ito at ibigay ang folder na ito sa Anti-Money Laundering Council, tinitiyak ko sa inyo na hindi lang ang reputasyon ninyo ang masisira. Doña Remedios Villafuerte, ipagpapalit ninyo ang inyong mamahaling terno sa orange na uniforme ng preso. Umidlap ang puot sa kanyang mga mata. Bago pa man ako makapag-react, mabilis na dumapo ang kanyang palad sa aking kanang pisngi. Ang lakas ng impact ay nagpaling sa aking mukha. Ang matalim na bato ng kanyang diamanting singsing ay nag-iwan ng isang mahapding kalmot malapit sa aking labi. Katahimikan ang bumalot sa buong silid. Nabigla maging ang kanyang sariling abogado. Ibinalik ko ang aking paningin sa kanya. Hindi ko hinawakan ang aking pisngi. Hindi ako nagpakita ng kahit anong senyales ng kahinaan. Sa halip, isang napakalamig at pamatay na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang bawat sampal ay may katumbas na halaga sa korte, Donya. Sabi ko, ang aking boses ay kasinlamig ng yelo. At sinisiguro ko sisingilin ko kayo ng may kasamang interes. Ngayon lumabas na kayo sa opisina ko bago ko ipatawag ang gwardya. Wala siyang nasabi. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang mabilis na naglakad palabas, hila-hila ng kanyang abogado. Nang sumara ang pinto, na natili akong nakatayo. Nararamdaman ko ang pintig ng dugo sa aking pisngi, ngunit ang isip ko ay tumatakbo na sa susunod na hakbang. Paano nalaman ni Doña Remedios na ipina-freeze ko ang mga accounts ng napakabilis? Ang utos na yon ay dumaan lamang sa aking personal na VPN at saka isa-isang taong pinagkakatiwalaan ko, si Lourdes, ang aking pinsan na siyang head ng IT department namin. Imposible. Hindi ako maaaring pagtaksilan ng sarili kong kadugo. Kailangan kong imbestigahan kung sino ang nag-leak ng impormasyon. Lumipas ang araw nang hindi ako umuuwi sa mansyon ng mga Villafuerte. Nag-check-in ako sa isang tahimik na hotel sa Makati upang makapag-isip at makapagplano ng walang mga matang nagbabantay. Matapos maligo, na upo ako sa gilid ng kama. Madilim ang kwarto, tanging ang asul na liwanag mula sa screen ng aking cellphone
ang nagbibigay ng anino sa aking muka. Eksaktong 11:00 ng gabi nagsimulang magsunod-sunod ang pagpasok ng mga mensahe mula sa aking mga kaibigan sa industriya. Mga tanong na puno ng pagkabigla at pagdududa. Kumunot ang aking noo habang binubuksan ko ang isang link na ipinadala ng aking sekretarya. Ito ay isang video na kasalukuyang nagte-trend sa social media. Isang babaeng kamukhang-kamukha ko, nakasuot ng damit na katulad ng sa akin papasok sa isang madilim na motel, kasama ang isang hindi kilalang lalaki. Ang caption ay malinaw at mapanira. Ang lihim na buhay ng asawa ng CEO ng Villafuerte Construction. Ginamit nila ang aking mukha. Ginamit nila ang media. Ito ang ganting parusa ni Doña Remedios. Gusto nilang sirain ang kredibilidad ko bago ko pa man mailabas ang ebidensya laban sa kanila. Nakatingin lang ako sa umiikot na video. Ang asul na liwanag mula sa telepono ay sumasalamin sa aking mga mata, ngunit hindi takot ang namumuo sa aking dibdib. Ang nararamdaman ko ay ang pagnanasang sunugin ang buong imperyo nila hanggang sa maging abo ang kanilang mga pangalan. Ang peking video na kumalat kagabi ay simula pa lamang ng kanilang malawakang atake. Inasahan ko na ang ganitong klaseng maruming taktika mula kay Doña Remedios, ngunit hindi ko inaasahan ang lalim ng desperasyon ni Leandro. Kinaumagahan pagdating ko sa lobby ng Villafuerte Construction, sumalubong sa akin ang mga nagbubulungang empleyado at ang mga patagong sulyap ng mga security guard. Hindi ko ibinaba ang aking tingin. Naglakad ako ng may taasno. Ang bawat hakbang ay nagpapakita ng isang reynang hindi natitinag ng anumang tsismis. Ngunit ang tunay na pasabog ay naghihintay sa loob ng aking opisina. Nakaupo si Leandro sa aking silya, samantalang si Carmelita ay nakatayo sa kanyang tabi maingat na hinihimas ang kanyang tiyan na wala pa namang bakas ng paglaki. Nang makita nila ako agad na nagsuot ng maskara ng pagiging biktima si Leandro, "Willa, mabuti at nandito ka." Panimula niya ang kanyang boses ay ginawang malambot at puno ng pakiusap. "Nakita ko ang video kagabi. Hindi kita huhusgahan. Pareho tayong nagkamali sa pagsasamang ito. Gusto ko na lang matapos ang lahat ng tahimik. Pirmahan mo na ang settlement at hatiin natin ang mga assets." Hindi ko pinansin ang kanyang mga salita. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking bag at tiningnan silang dalawa. "Hahatiin. Matapos ninyong gumawa ng peking video para sirain ang pangalan ko ngayon, ay gusto ninyong makipaghati. Anong klaseng negosyo yan, Leandro? Huwag mong ilihis ang usapan, Willa." Pumasok sa eksena si Carmelita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa peking emosyon. Humakbang siya palapit sa akin at hinawakan ang braso ni Leandro. "Buntis ako. Magkakaroon na ng tagapagmana ang mga Villafuerte. The child needs a secure future. Kung wala kang pakialam sa amin ni Leandro, maawa ka naman sa inosenteng bata. Huwag mong ipagkait sa kanya ang perang nararapat sa kanya." Tiningnan ko ang kamay ni Carmelita na nakapatong sa kanyang tiyan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito ang kanilang alas, isang bata. Gagamitin nila ang awa ng publiko at ang konsepto ng pamilya upang puwersahin akong isuko ang aking mga pinaghirapan. Isang inosenteng bata na pinlano mula sa pagnanakaw at panuloko. Sagot ko ang aking mga salita ay tila mga yelong tumutusok sa kanilang mga balat. Hindi ako bangko ng mga malalandi, Carmelita. At Leandro, kung akala mo ay sapat na ang isang hindi pa isinisilang na bata para isuko ko ang bilyon-bilyong pisong pinaghirapan ko, nagkakamali ka. Makukuha ninyo ang diborsyo, pero babangon muna sa hukay ang mga ninuno ko bago ko ibigay sa inyo ang kahit isang sentimo. Namula si Leandro sa galit. "Wala kang puso, Willa, sarili mo lang ang iniisip mo. Sige, magmatigas ka. Pero tandaan mo, lalabanan kita sa korte. At titiyakin kong lalabas na ikaw ang masama sa paningin ng lahat." Umalis silang dalawa na nag-iwan ng mabigat na hangin sa loob ng opisina. Subalit sa halip na magalit, nagsimulang magtrabaho ang isip ng isang auditor. May mali sa mga kilos ni Carmelita. Ang isang babaeng buntis at nag-aalala sa kanyang anak ay hindi magsusuot ng 4 pulgadang takong. At higit sa lahat, kahapon lang nakita ko siyang umiinom ng kape na may matapang na espresso shot sa pantry. Kinuha ko ang aking laptop at pinasok ang personal na database ng kumpanya. Hinanap ko ang mga medical reimbursements ni Carmelita mula nang siya ay pumasok bilang consultant. Wala siyang record ng kahit anong check-up sa mga mamahaling ospital sa Makati o BGC.
Ngunit may isang resibo mula sa isang maliit na klinika sa isang mahirap na komunidad sa Tondo. Bakit pupunta ang isang babaeng mahilig sa luho sa isang murang klinika sa squatters area para sa kanyang prenatal check-up? Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Pinalitan ko ang aking sapatos ng isang simpleng flat shoes at palihim na sumunod sa lokasyon na nakasaad sa resibo. Ang hangin sa lugar na iyon ay mabigat at puno ng amoy ng kahirapan. Ang mga kalsada ay maputik at ang mga bahay ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Mula sa loob ng aking sasakyan, nakita ko ang pamilyar na itim na SUV ni Carmelita na nakaparada sa gilid ng isang makipot na eskinita. Bumaba siya nakasuot ng malaking sunglasses at scarf upang itago ang kanyang mukha. Sumunod ako mula sa malayo. Pumasok siya sa isang maliit at madilim na bahay. Nakatayo ako sa labas ng manipis na pader, nagawa sa plywood sapat upang marinig ko ang mga nagaganap sa loob. Ito na ang kalahati ng bayad, 50,000. Kapag naipanganak mo na ang bata at naipeke na natin ang birth certificate, ibibigay ko ang buong balanse. Sabi ni Carmelita, ang kanyang boses ay matigas at mapagmataas. Pero Ate Carmelita, natatakot ako. Sumagot ang isang mahinang tinig ng babae kasunod ang tunog ng paghikbi. Paano kung hanapin ako ng bata at kailangan ko ng pera ngayon para sa gamot ng asawa ko? Hindi sapat ang 50,000 para sa operasyon niya. Huwag kang magreklamo, Marisol. Pasalamat ka nga tinutulungan ko kayo ng pamilya mo. Kapag nalaman ng mga Villafuerte na ikaw ang tunay na ina, ipapakulong kita dahil sa pangingikil. Kaya manahimik ka. Ako ang magiging ina ng batang iyan sa papel. At ako ang magmamana ng yaman ni Leandro. Entiendes? Bumilis ang tibok ng aking puso. Isang kasinungalingan. Isang malaking bula. Hindi buntis si Carmelita. Gagamitin lamang niya ang anak ng kanyang sariling pinsan upang maging tagapagmana ng mga Villafuerte. Ngunit ang mas nakakagulat na tanong ay namuo sa aking isipan. Bakit sobrang kumpiyansa si Leandro na siya ang ama? Wala man lang ba siyang duda na baka hindi siya ang nakabuntis kay Carmelita? Nang marinig ko ang mga yabag ni Carmelita, napapalabas mabilis akong nagtago sa likod ng isang kalawanging sasakyan. Hinintay kong makaalis ang kanyang SUV bago ako dahan-dahang lumapit sa bahay. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng nasa 7 buwan ng pagbubuntis. Payat siya, maputla at ang kanyang mga mata ay mugto dahil sa pag-iyak. Nakaupo siya sa isang sirang upuan sa labas, yakap-yakap ang kanyang malaking tiyan habang tahimik na lumuluha. Ito si Marisol, ang tunay na ina ng inaasahang tagapagmana. Lumapit ako sa kanya. Napatingala siya, gulat at takot ang rumihistro sa kanyang mukha nang makita niya ang isang estranghera na nakasuot ng malinis at mamahaling damit sa gitna ng kanilang lugar. Dinukot ko mula sa aking bulsa ang isang panyong may borda ng aking inisyal at iniabot ito sa kanya. Punasan mo ang mga luha mo, malumanay kong sabi. Hindi makakabuti sa bata ang stress. Sino po kayo? Nanginginig niyang tanong, hindi kinukuha ang panyo. Ibinaba ko ang panyo sa kanyang palad at naupo sa isang bakanting silya sa kanyang harapan. Ako ang asawa ng lalaking balak linlangin ng pinsan mo. Ako si Willa Villafuerte at nandito ako hindi para saktan ka, kundi para bigyan ka ng pagpipilian. Lumaki ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang tumayo para tumakbo, ngunit mabilis kong hinawakan ang kanyang kamay. Ang aking hawak ay mahigpit, ngunit hindi nananakit, isang paghawak na nagpapahiwatig ng proteksyon. Makinig ka sa akin, Marisol. Ang perang ipinangako ni Carmelita ay hindi sapat para bilhin ang iyong anak, at tinitiyak ko sa iyo kapag nakuha na niya, ang gusto niya itatapon niya kayo na parang basura. Pero kung tutulungan mo ako, ipapagamot ko ang asawa mo sa pinakamagandang ospital. Bibigyan ko kayo ng bagong buhay kung saan hindi mo kailangang ibenta ang sarili mong laman at dugo. Nakita ko ang pagtatalo sa kanyang mga mata, ang takot sa kanyang pinsan laban sa pag-asa para sa kanyang pamilya. Bago pa siya makasagot, isang mabilis at pamilyar na panginginig mula sa aking bulsa ang bumasag sa aming tahimik na usapan. Kinuha ko ang aking telepono. Ang pangalan ni Lourdes, ang aking pinsan, at pinuno ng IT department ay nakapaskil sa screen. Siya ang tanging tao na pinagkakatiwalaan ko sa pag-aalaga ng mga digital na ebidensya at ng red notebook, ang physical na ledger na naglalaman ng lahat ng lihim na transaksyon ng mga Villafuerte. Ito ang aking alas laban sa kanila.
Sinagot ko ang tawag, inaasahang magbabalita siya tungkol sa paghahanap ng pinagmulan ng peking video. Ngunit ang boses na sumalubong sa akin ay hindi ang kalmadong tono ng isang IT expert. Ito ay boses ng isang taong inuubos ng matinding takot at konsensya. Wila, ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Narinig ko ang paghikbi niya mula sa kabilang linya. Kumunot ang aking noo. Naramdaman ko ang paglamig ng paligid kahit na tanghaling tapat. Lourdes, anong nangyari? Ligtas ba ang server? Patawarin mo ako, Willa. Patawarin mo ako alang-alang sa mga anak ko. Iyak niya. Tinawagan ako ni Doña Remedios. Alam niya ang tungkol sa utang ng asawa ko sa sindikato. Papapatay daw nila ang pamilya ko kung hindi ko ibibigay ang gusto niya. Isang kaba ang unti-unting gumapang sa aking lalamunan. Lourdes, anong ginawa mo? Tumigil ang mundo nang bigkasin niya ang mga susunod na salita. Willa, kinuha nila ang notebook. Hawak na ni Doña Remedios ang orihinal na ledger. Patawarin mo ako. Bago ko pa man maitaas ang aking boses, upang magtanong pa naputol na ang linya. Ang tanging naiwan ay ang malamig na katahimikan at ang paulit-ulit na alingaw-ngaw ng kanyang nanginginig na boses sa loob ng aking isipan. Ang walang buhay na tono mula sa aking telepono ay tila naging isang matibay na pader na bumagsak sa aking harapan. Ibinalik ko ang telepono sa aking bulsa, pilit na kinokontrol ang panginginig ng aking mga kamay. Sa loob ng 10 taon, si Lourdes ang aking naging kakampi, ang aking mata sa dilim, sa loob ng kumpanya, at ang tagapag-ingat ng pinakamahalagang ebidensya na magpapabagsak sa mga Villafuerte. Ngayon ang mismong taong iyon ang nag-abot ng baril sa aking mga kalaban. Napansin ni Marisol ang biglaang pagbabago ng aking timpla. Ang takot ay muling gumuhit sa kanyang maputlang mukha. May problema po ba, Ma'am Willa? Tanong niya, ang kanyang boses ay tila isang dahon na tinatangay ng hangin. Tumingin ako sa kanya, ibinalik ang malamig na maskara ng isang auditor na hindi kayang tibagin ng anumang krisis. Wala kang dapat ipag-alala, Marisol. Ang usapan natin ay mananatili. Iimpake mo ang mga mahahalagang gamit mo at ng asawa mo. Magpapadala ako ng sasakyan mamayang gabi para ilipat kayo sa isang ligtas na lugar. Huwag kang sasagot sa anumang tawag mula kay Carmelita. Iniwan ko siya roon at nagmadaling bumalik sa aking sasakyan. Hindi ako umiyak. Ang pagkakanulo ay isang transaksyon na lugi at walang puwang ang luha sa isang balanse na kailangang ayusin. Pinaandar ko ang sasakyan patungo sa bahay ni Lourdes. Sa bawat pag-ikot ng gulong sa kalsada, ang isip ko ay naghahanap ng lohika sa likod ng kanyang ginawa. Pagdating ko sa kanyang tahimik na subdivision, nakita ko ang mga malalaking maleta sa labas ng kanyang pinto. Nag-aayos siya ng mga gamit, nagmamadaling tumakas tila isang magnanakaw sa sariling tahanan. Nang makita niya ako, nabitawan niya ang hawak na damit. Ang kanyang mga mata ay lumuha agad, punong-puno ng guilt at kahihiyan. Willa, patawarin mo ako. Humagulgol siya, lumapit sa akin at akmang luluhod upang magmakaawa. Hindi ko siya hinayaang lumuhod. Pinigilan ko ang kanyang balikat. Ang hawak ko ay mahigpit, hindi upang saktan siya, kundi upang iparamdam ang bigat ng kanyang ginawa. 3 salita lang ang gusto kong marinig mula sa iyo, Lourdes. Panimula ko ang boses ko ay walang anumang bakas ng init. Paano nila nakuha? Pilit niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Kinidnap ng sindikato si Nestor. 5 milyon ang utang niya sa sugal, Willa. Papapatay daw nila ang asawa ko. Wala akong malapitan. At biglang tumawag si Doña Remedios. Alam niya ang lahat. Binayaran niya ang sindikato. Pero ang kapalit, ang red notebook. Ang buong ledger na naglalaman ng mga accounts at offshore funds nila. At ibinigay mo. Pagtatapos ko sa kanyang pangungusap, ang bawat pantig ay tila isang yelong pumipigil sa kanyang paghinga. Wala akong pagpipilian. Pamilya ko ang nakasalalay. Giit niya, ang kanyang tinig ay nabasag sa matinding desperasyon. Pamilya mo. Mahina kong tugon, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sana sinabi mo sa akin, Lourdes. Sana sinabi mo sa akin na 5 milyon lang ang halaga ng asawa mo. Babayaran ko iyon ng walang kapalit. Pero pinili mong maniwala sa mga taong sumisira sa akin, imbes na magtiwala sa taong nagbigay sa iyo ng trabaho at proteksyon sa loob ng 1 dekada. Willa, please, alam kong hindi mo ako mapapatawad. Hayaan mo na kaming umalis. Ayaw na kitang idamay pa. Umatras ako. Ang ugnayan namin bilang magkadugo
ay opisyal nang naputol sa sandaling iyon. Umalis na kayo, Lourdes. Lumayo kayo bago pa magbago ang isip ko at isama kita sa mga taong kakasuhan ko. Pero tandaan mo ito, ipinagpalit mo ang kapayapaan mo sa isang demonyong hindi kailanman marunong tumupad sa usapan. Tumalikod ako at sumakay muli sa aking sasakyan. Hindi ko na pinakinggan ang kanyang mga pag-iyak. Sa loob ng sasakyan, tumunog ang aking telepono dahil sa isang notification mula sa social media. Binuksan ko ito at bumulaga sa akin ang isang pampublikong post mula kay Leandro, isang digital invitation para sa isang magarbo at eksklusibong party sa pinakamahal na hotel sa BGC. Ang nakasulat sa imbitasyon ay puno ng kayabangan, a celebration of new beginnings. Welcoming the true Villafuerte heir. Nakadikit doon ang isang napakagandang larawan nila ni Carmelita, nakangiti habang hawak ang isang ultrasound printout na siguradong peke. Napakabilis nilang magdiwang. Inakala nilang dahil hawak na nila ang red notebook, ay hawak na nila ang aking buhay. Inakala ni Doña Remedios na nakuha na niya ang tanging armas na mayroon ako. Dumiretso ako sa aking lihim na opisina, isang maliit na apartment sa lumang gusali ng Makati na walang nakakaalam maliban sa akin. Madilim ang loob nito nang pumasok ako. Tanging ang mga ilaw mula sa mga kalapit na nagtataasang gusali ang nagbibigay ng anino sa mga blangkong pader. Lumapit ako sa isang maliit na kusina at nag-init ng tubig. Kumuha ako ng tsaa. Habang hinahalo ko ang mainit na likido sa aking tasa, ang amoy ng matapang na dahon ay pumuno sa silid. Pumasok ako sa aking study room. Binuksan ko ang lihim na kahadeyero na nakatago sa likod ng isang painting. Wala na doon ang red notebook na pilit kong iningatan. Naiwan na lamang ang isang maliit na espasyo at iilang lumang resibo. Sumimsim ako sa aking tsaa. Ang pait ng inumin ay saktong-sakto sa lasa ng pagtataksil na natikman ko ngayong araw. Ngunit habang gumagapang ang init mula sa aking lalamunan patungo sa aking sikmura, naramdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas. Ang init na ito ang tanging anino ng kalinga. Sa gabing ito ang paalala na buhay pa ako at may kakayahan pang lumaban. Tinitigan ko ang walang lamang kahadiyero. Isang payapang ngiti, tila isang lihim na ipinagbabawal ang unti-unting nabuo sa aking mukha. Ang hindi alam ni Lourdes, ang hindi alam ni Doña Remedios, at ang hindi alam ng buong angka ng Villafuerte. Ang pinakamahalagang lihim ng isang matalinong auditor ay hindi kailanman isusulat sa isang pahina na madaling nakawin. Ang inaakala nilang tagumpay ay isa lamang maingat na patibong na matagal ko nang itinanim. Ngunit ang aking pagmumuni-muni ay biglang naantala. Isang matalim at walang patid na panginginig ang nagmula sa aking telepono. Ang screen ay nagkulay pula, isang emergency alert mula sa security system ng aking pangalawang storage facility. Ito ang lumang warehouse sa Quezon City kung saan nakatago ang libu-libong pisikal na kopya ng mga voucher kontrata at mga ebidensyang sumusuporta sa bawat transaksyon sa loob ng kumpanya. Binuksan ko ang live camera feed sa aking telepono. Ang aking mga mata ay nanlaki sa nakita. Ang buong warehouse ay nilalamon ng nagngangalit na apoy. Ang mga kahon na naglalaman ng mga dokumento ay nagiging itim na abo sa ilalim ng matingkad na kulay kahel na sumusunog sa lahat ng aking inipon. Binitawan ko ang aking tasang tsaa. Agad akong bumaba at pinaharurot ang aking sasakyan patungo sa lokasyon. Walang tigil ang pagtibok ng aking puso. Kahit gaano ako katalino, ang pisikal na ebidensya ay kinakailangan sa korte. Kung mawawala ang lahat ng iyon, mahihirapan akong patunayan ang kanilang mga kasalanan. Nang makarating ako sa lugar, ang hangin ay mabigat at puno ng nakakasulasok na amoy ng nasusunog na plastik at papel. Ang mga bumbero ay abala sa pag-apula ng apoy, ang kanilang mga hose ay nagbubuga ng malalakas na agos ng tubig, ngunit huli na ang lahat. Ang bubong ng warehouse ay unti-unti nang bumabagsak. Ang apoy ay nagre-reflect sa aking mga mata, tila tinatawanan ng aking pagkatalo. Wala na. Ang lahat ng suportang ebidensya ay naging abo at usok. Habang nakatayo ako roon at pinagmamasdan ang pagbagsak ng aking mga pinaghirapan, isang lalaking nakasuot ng uniforme ng investigador ang lumapit sa akin, kasunod ang 2 pulis. "Kayo po ba si Mrs. Wilhelmina Villafuerte?" Tanong ng lalaki, ang kanyang boses ay seryoso at walang emosyon. Tumango ako ng dahan-dahan, hindi inaalis ang tingin sa nasusunog na gusali. "Ako nga,
Pagmamay-ari ko ang nirentahang espasyo na yan. Nagkatinginan ang mga pulis. Ang investigador ay naglabas ng isang maliit na notebook at tinitigan ako ng may malalim na pagdududa. Mrs. Villafuerte, kailangan po namin kayong imbitahan sa presinto para sa isang formal na investigasyon. Ayon po sa dalawang saksi at sa nakuha naming CCTV sa kabilang kalye, ang sasakyan ninyo ay nakitang umalis mula sa warehouse na ito 15 minuto bago magsimula ang sunog. Bumagsak ang katahimikan sa aking isipan. Ang init ng apoy ay biglang napalitan ng isang nakakamatay na lamig. Hindi na ito basta paninira. Ito ay isang direktang atake upang ipasok ako sa kulungan. Ginamit nila ang aking asawa, ang aking pinsan, at ngayon pati ang batas ay pilit nilang binabaluktot laban sa akin. Tumingin ako sa investigador, isang matapang at hindi matinag na reyna sa gitna ng kanyang nasusunog na kaharian. Ang amoy ng abo ay pumasok sa aking baga, ngunit sa halip na mabulunan ito, ang nagsilbing oxygen na nagpagising sa pinakamalupit na version ng aking sarili. Ang mga salita ng investigador ay tila nagpalapot sa hangin, ngunit hindi ako nagpakita ng anumang pagkabigla. Nakatingin lamang ako sa kanyang mga mata, inaanalisa ang kanyang motibo, at ang lalim ng impluwensya ng aking mga biyenan sa kapulisan. Officer, sagot ko sa isang tinig na kasing talim ng yelo. Bago ninyo ako akusahan ng arson, baka gusto ninyong suriin ng mabuti ang CCTV footage na sinasabi ninyo. Ang sasakyan ko ay isang itim na SUV na karaniwan sa Pilipinas. Nakita ba ninyo ang plaka? Nakita ba ninyong ako ang nagmamaneho? Dahil kung nakita lang ninyo ay isang anino madaling gumawa ng peking plaka at magpadala ng sasakyang kamukha ng akin. Bahagyang natigilan ang investigador, hindi inaasahan ang kalmadong depensa mula sa isang babaeng pinagbibintangang sumunog sa sarili niyang ari-arian. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang tahimik na paligid ng nasusunog na warehouse ay binasag ng magulong kumpol ng mga tao. Ang nakakabulag na liwanag mula sa mga kamera ng media at ang patuloy na pag-ilaw ng mga flash ay sumalakay sa aking paningin. Ang mga reporter ay tila mga gutom na asong nakahanap ng laman, nag-uunahang mag-abot ng mga mikropono sa aking muka. At sa gitna ng kaguluhang ito, lumitaw si Leandro. Ang kanyang buhok ay sinadyang guluhin. Ang kanyang polo ay lukot at ang kanyang mga mata ay mapula, isang perpektong larawan ng isang asawang labis na nagdurusa. Patakbo siyang lumapit at pilit na hinawakan ang aking mga braso, ngunit mabilis ko itong iwinaksi na tila siya ay isang nakakadiring insekto. Willa, bakit mo ginawa ito? Sigaw ni Leandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa isang napakagaling na pag-arte na dapat sana ay binigyan ng parangal sa telebisyon. Humarap siya sa mga camera at nagsimulang magbuhos ng peking emotion. Mga reporters, humihingi ako ng pangunawa para sa asawa ko. She is mentally unstable dahil sa paparating naming diborsyo na wala na siya ng katinuan. Sinunog niya ang warehouse na ito, hindi lang para sirain ang mga dokumento ng kumpanya namin, kundi para makuha ang malaking insurance money. Ang mga mamamahayag ay nagkagulo, walang tigil sa pagbato ng mga tanong tungkol sa aking katinuan at sa aking pagiging mukhang pera. Ang bawat salita ni Leandro ay dinisenyo upang ibaon ako sa putik ng kahihiyan. Pilit niyang ginagamit ang media upang ihusga ako bago pa man ako makatuntong sa korte. Nanatili akong tuwid at walang kibo. Habang siya ay nagsisisigaw at nagpapaawa sa harap ng buong Pilipinas, ako ay tahimik lamang na pinagmamasdan ng kanyang katangahan. Ang malaking kaibahan ng aming reaksyon ay lumikha ng isang nakakabinging katanungan sa isip ng mga nakakakita. Sino nga ba ang tunay na baliw? Ang sumisigaw o ang nananahimik? Tapos na ba ang script mo, Leandro? Tanong ko nang may malamig na ngiti nang sandaling magtagpo ang aming mga paningin. Sana binayaran mo ng tama ang acting coach mo, kasi sa totoo lang, overacting ka. Umatras siya, baka sa kanyang mukha ang lihim na inis dahil hindi niya nakuha ang reaksyong gusto niyang makuha mula sa akin. Walang pag-iyak, walang pagmamakaawa, walang eskandalo. Tumalikod ako sa mga camera at muling humarap sa investigador. Sasama ako sa presinto upang magbigay ng formal na pahayag. Ngunit hindi ako magsasalita ng kahit ano hanggat wala ang aking abogado. Seryoso kong utos at ako na mismo ang naglakad patungo sa sasakyan ng pulisya nang hindi hinihintay ang kanilang pag-alalay. Kinabukasan, pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na proseso sa istasyon ng pulisya, kung saan wala silang nahanap na direktang ebidensya,
upang tuluyan akong ikulong pansamantala akong pinalaya. Ngunit ang kalayaan sa labas ng rehas ay hindi nangangahulugan ng kalayaan sa lipunan. Ginapang ni Doña Remedios ang lahat ng kanyang koneksyon. Nang subukan kong tawagan ang mga kaibigan ko sa mga top accounting firms upang humingi ng tulong para sa pag-audit ng mga natitirang digital copies na naisave ko, lahat sila ay nagbigay ng palusot. Ang aking telepono ay naging saksi sa mga sunod-sunod na pagtanggi. Natatakot silang kalabanin ang imperyo ng Villafuerte, lalo na ngayon na ang pangalan ko ay nadungisan na bilang isang babaeng baliw at isang arsonist. Ako ay opisyal na inilaan para mag-isa. Nang hapong iyon nagpasiya akong bumalik sa pinangyarihan ng sunog. Wala na ang mga bumbero, wala na ang mga media. Ang tanging naiwan ay ang mga itim na kalansay ng gusali at ang makapal na abo na sumasakop sa sahig. Ang hangin ay amoy usok at pagkabigo. Lumakad ako sa gitna ng mga guho. Ang bawat hakbang ko sa ibabaw ng mga nasunog na papel ay tila nagpapabigat sa aking dibdib. Inakala ng mga kalaban ko na ang apoy na ito ang tuluyang tutupok sa aking kinabukasan. Ngunit sa pagyuko ko malapit sa isang natunaw na filing cabinet, nakita ko ang isang piraso ng papel na hindi tuluyang nilamon ng apoy. Dahan-dahan ko itong pinulot. Isa itong pahina mula sa mga listahan ng ghost projects ni Leandro. Ang mga numero ay sunog sa gilid, ngunit malinaw pa rin. Isang mahiwaga at mapanganib na ngiti ang namuo sa aking mga labi. Ang hindi nila naiintindihan ay ito. Ang mga dokumentong sinunog nila ay hindi ang original. Ang mga iyon ay ang mga peking kopya na sinadya kong ilagay sa warehouse na ito. Mga kopyang naglalaman ng mga trap accounting entries na magdidiin sana kay Leandro kung ginamit niya ito sa korte. Ngayong sinunog niya ang warehouse upang burahin ang ebidensya, siya na mismo ang sumira sa sarili niyang linya ng depensa at sa proseso ay nakagawa pa siya ng kasong arson laban sa sarili niyang kumpanya. Ako ang master architect. At ang abong ito ay hindi ang aking katapusan, kundi ang pataba sa lupang pagtataniman ko ng kanilang mga lapida. Habang nakatayo ako sa gitna ng pagkawasak isang pamilyar at mabigat na tunog ng mga takong ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng cordoned area. Ang mga hakbang ay may awtoridad at hindi nagpapakita ng anumang pag-aalinlangan. Nilingon ko ang pinanggagalingan nito. Isang babaeng nakasuot ng makapal at pulang coat ang naglalakad patungo sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. At sa kanyang kanang kamay ay may hawak siyang isang mabigat na steel briefcase. Siya ang pinakakinatatakutang tao sa loob ng courtroom, ang babaeng walang pinipiling kalaban. Tumigil siya ilang hakbang mula sa akin at itinaas ang kanyang salamin. Nabalitaan kong nag-aartista na naman ang asawa mo sa television, Wilhelmina. Sabi ni Attorney Constancia, ang kanyang boses ay tila isang matalim na espada na handang pumutol ng mga kasinungalingan. At nabalitaan ko ring ang buong Makati ay natatakot na hawakan ang kaso mo. Ibinaba niya ang steel briefcase sa ibabaw ng isang hindi nasunog na mesa at binuksan ito. Sa loob ay naglalaman ng 3 matataas na kalidad na hard drive. Mabuti na lang hindi ako nagtatrabaho para sa Makati. Nagtatrabaho ako para sa katarungan. Dugtong niya ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pananabik sa isang magandang laban. Handa na ang mga digital backups na ipinasa mo sa akin noong 1 linggo. Mukhang kailangan mo ng isang demonyo sa korte para talunin ang mga demonyo sa pamilya mo. Shall we begin? Ang loob ng opisina ni Attorney Constancia ay hindi katulad ng mga marangyang law firm sa Makati. Ito ay matatagpuan sa isang lumang gusali, madilim ang mga pasilyo at amoy luma ang mga papel na nakasalansan sa bawat sulok. Ngunit sa gitna ng tila kaguluhang ito, naroon ang isang talas ng isip na kayang bumali sa anumang bakal na kamay ng kapangyarihan. Naupo ako sa harap ng kanyang mesa, ang liwanag mula sa isang tanging lampara ay nagbibigay ng matalim na anino sa aming mga mukha. Inilabas ni Constancia ang isa sa mga hard drive at isinaksak ito sa kanyang computer. Nakaligtas ang lahat, Wilhelmina, simula ni Constancia habang mabilis na gumagalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Ang bawat overseas transfer, ang bawat pirma ni Leandro sa mga ghost projects, at ang pinakaimportante sa lahat, ang medical records niya mula sa Singapore, 5 taon na ang nakalilipas. Alam mo na ba ang nilalaman nito? Tumingin ako sa screen. Ang mga technical na salitang medical ay tila mga gintong impormasyon sa aking mga mata. Alam ko na baog si Leandro Constancia.
Iyan ang lihim na itinago niya sa akin sa loob ng 10 taon. Pinagmukha niyang ako ang may problema kaya hindi kami magkaroon ng anak. Yan ang gagamitin ko upang wasakin ang relasyon nila ni Carmelita. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ng abogado. Hindi lang yan ang gagamitin natin. Kailangan natin si Marisol. Siya ang buhay na ebidensya ng kanilang panloloko. Ngunit bago ang lahat, kailangan nating ilipat ang babaeng iyon sa isang lugar na hindi maaabot ng mahahabang kamay ni Doña Remedios. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Habang ang gabi ay malalim na bumalik ako sa madilim na eskinita sa Tondo, ang amoy ng basura at maputik na tubig ay hindi na mahalaga sa akin. Ang tanging mahalaga ay ang makuha ang aking alas. Pagdating ko sa tapat ng bahay ni Marisol, narinig ko ang malakas na boses ni Carmelita mula sa loob. Hindi ako pumasok. Nanatili ako sa anino ng isang poste, nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng babaeng akala niya ay nanalo na siya. "Huwag kang makulit, Marisol. Sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas ng bahay na ito." Sigaw ni Carmelita. "Bibigyan kita ng pagkain, bibigyan kita ng pera, pero huwag na huwag kang makikipag-usap sa kahit na sinong estranghera, lalo na sa asawa ni Leandro. Kapag nalaman ko na nagsumbong ka, ititigil ko ang pagbabayad sa ospital ng asawa mo." Narinig ko ang mahinang paghikbi ni Marisol. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay mabilis na sinundan ng pagharurot ng SUV ni Carmelita. Nang masiguro kong wala na siya, dahan-dahan akong kumatok sa pinto. Bumukas ito at tumambad sa akin ang isang Marisol na tila isang kandilang malapit ng mapundi. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot at pagod. "Marisol, wala na tayong oras." Mahina kong sabi, ang aking boses ay puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. "May sasakyang naghihintay sa kabilang kalye. Ngayon na ang oras para pumili ka. Mananatili ka rito bilang bilanggo ng pinsan mo o sasama ka sa akin at titiyakin kong magkakaroon ng kinabukasan ng anak mo." Hindi siya nakapagsalita. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa maliit at madilim na kwarto, sa kanyang malaking tiyan at sa larawan ng kanyang asawang may sakit. Dahan-dahan siyang tumango at kinuha ang kanyang maliit na bag. Inalalayan ko siyang makalabas. Ang bawat hakbang namin sa madilim na eskinita ay tila isang pagtakas mula sa impyerno. Nang maisakay ko na siya sa sasakyang inihanda ni Constancia, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Dinala namin siya sa isang pribadong klinika na pagmamay-ari ng isang malapit na kaibigan ni Constancia, isang lugar na protektado ng mga security guard at hindi basta-basta mapapasok ng sinuman. Matapos masigurong ligtas na si Marisol, bumalik ako sa aking hotel. Ngunit hindi pa tapos ang aking gabi. Kinuha ko ang aking laptop at nagsimulang gumawa ng isang anonymous na email account. Nagpadala ako ng ilang mga dokumento at mga larawan sa personal na email ni Leandro. Hindi ito ang mga dokumento ng kumpanya. Ang mga ito ay mga larawan ni Carmelita na nakikipagkita sa isang lalaki sa isang lumang hotel sa Manila, mga larawang kuha ng aking private investigator noong nakaraang linggo. Ang lalaki ay ang dating karelasyon ni Carmelita na matagal na niyang pinupondohan gamit ang perang nakukuha niya kay Leandro. Nilagyan ko ang email ng isang maikling mensahe. "Tinitiyak mo ba na ang tagapagmanang hinihintay mo ay talagang sayo? O baka pinupunuan mo lang ang bulsa ng iba?" Alam ko ang ugali ni Leandro. Siya ay insecure at madaling maghinala. Ang binhing ito ng pagdududa ay sapat na upang mag-alab ang isang malaking sunog sa loob ng kanilang tahanan. Kinabukasan, ang epekto ng aking regalo ay agad na naramdaman. Isang balita ang nakarating sa akin mula sa aking mga espiya sa loob ng mansyon. Nagkaroon ng malaking gulo sa pagitan ni Leandro at Carmelita. Narinig ng mga kasambahay ang sigawan at ang tunog ng mga gamit na nababasag. Si Doña Remedios, na laging iniisip ang reputasyon ng pamilya, ay nagsisimula na ring mawalan ng tiwala. Para sa kanya, kung ang bata sa sinapupunan ni Carmelita ay magdudulot lamang ng eskandalo at pagdududa sa kanilang yaman, mas mabuti pang wala ito. Tinawagan ko si Constancia. Nagsisimula na silang mag-away, Constancia. Ang pagkakaibigang nabuo sa kasinungalingan ay madaling mawarak sa isang maliit na pagdududa. "Mabuti, Wilhelmina," sagot ni Constancia. "Ngunit huwag kang magpapakampante. Alam mo si Doña Remedios, kapag naramdaman niyang nasusukol na siya, gagawa siya ng isang bagay na mas malala pa sa arson. Hayaan mo siyang sumubok." Tugon ko habang nakatingin sa refleksyon ng aking sarili sa salamin. Ang sugat sa aking pisngi mula sa kanyang sampal ay nag-iwan ng isang maliit na peklat, isang paalala na hindi na ako ang dating Willa
na pwedeng saktan at baliwalain. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang ari-arian ang kukunin ko sa kanila. Kukunin ko ang lahat hanggang sa wala na silang matitira, kundi ang kanilang sariling puot. Habang ibinababa ko ang telepono, isang notification ang lumabas sa aking screen. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito at ang mukha ni Leandro ang bumungad sa akin. Ang kanyang mga mata ay pagod, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at bakas sa kanyang mukha ang matinding takot. "Willa, kailangan nating mag-usap." Pabulong niyang sabi, tila may kinatatakutang makarinig sa kanya. "Alam ko na ikaw ang nagpadala ng email na iyon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nasaan si Marisol? Nasaan ang babaeng iyon?" Ngumiti ako ng napakalamig. Isang ngiting nagpapatunay na ang laro ay ako na ang may control. "Masyado nang huli para magtanong, Leandro," sagot ko. "Dapat ay inisip mo iyan bago mo ako tinalikuran. Ngayon panoorin mo kung paano guguho ang lahat ng pinaghirapan mo dahil sa sarili mong katangahan." Ang katahimikan sa loob ng aking hotel room ay isang marangyang kaibahan sa bagyong kasalukuyang sumisira sa mansyon ng mga Villafuerte. Hawak ko ang aking baso ng malamig na tubig, pinagmamasdan ang bawat patak na gumagapang sa labas ng kristal habang nakikinig sa ulat ni Constancia sa kabilang linya. Nagkakagulo na sila, Wilhelmina. Saad ni Constancia, may bakas ng pait na tagumpay sa kanyang boses. Ang private investigator natin ay nakatunog na pinalayas na ni Leandro si Carmelita sa kanilang master bedroom. Doña Remedios is trying to play mediator, pero alam nating hindi para sa pag-ibig, kundi para sa imahe ng pamilya. Ibinaba ko ang baso. Hindi sapat ang pagpapalayas sa kwarto, Constancia. Gusto kong makita ang bawat pader ng kanilang tiwala na gumuho hanggang sa maging alikabok. Panahon na para ibigay ang pangalawang pain. Ang pain na tinutukoy ko ay isang simpleng brown envelope na ipinadala ko sa opisina ni Doña Remedios. Hindi ito naglalaman ng mga bank accounts. Ito ay naglalaman ng isang lihim na DNA prenatal test result. Isang dokumentong hindi totoo, ngunit ginawa ng may katumpakan ng isang dalubhasa upang ipakita na ang bata sa sinapupunan ni Carmelita ay walang anumang kaugnayan sa dugo ng mga Villafuerte. Alam ko ang kahinaan ni Remedios. Para sa kanya ang dugo ay sagrado. Kung ang bata ay hindi isang Villafuerte, si Carmelita ay isang parasitong kailangang puksain. Nang hapong iyon, nagpasiya akong magmaneho malapit sa mansyon. Huminto ako sa tapat ng gate, hindi bumababa, tanging ang itim na bintana ng aking sasakyan ang naghihiwalay sa akin sa mundong dati kong kinabibilangan. Umalingaw-ngaw ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto ng mansyon. Lumabas si Carmelita, hila-hila ang kanyang mga maleta. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng ganda. Puno ito ng mantsa ng luha at uling ng galit. Sa likuran niya nakatayo si Doña Remedios, ang mukha ay tila isang estatwa ng malupit na hustisya. "Huwag ka nang babalik dito, hampas lupa." Sigaw ni Remedios, ang boses niya ay narinig hanggang sa labas ng bakod. "Akala mo ba ay maloloko mo ako? Gagamitin mo ang batang iyan para nakawan kami. Isinusuka ka ng pamilyang ito. Hindi totoo ang dokumentong iyan. Nililin lang kayo ni Willa." Hiyaw ni Carmelita, pilit na kumakapit sa bakal na gate. Leandro, magsalita ka." Lumabas si Leandro mula sa anino ng pintuan. Ngunit hindi siya lumapit upang tulungan ang babaeng sinabi niyang passion ng kanyang buhay. Nanatili siyang malayo, ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri at pagdududa. Ang laso ng aking email ay tuluyan ng kumalat sa kanyang sistema. "Umalis ka na, Carmelita," mahinang sabi ni Leandro, ngunit sapat na upang marinig ng lahat. "Huwag mo nang ituloy ang drama mo. Nakita ko ang mga litrato, nakita ko ang mga hotel receipts mo kasama ang ex mo. You were never mine. You were just an investment that went bad." Naramdaman ko ang isang malamig na kwikam sa aking dibdib. Ang makita silang nagkakagatan, nagpapasahan ng sisi, at nagwawasakan ng dangal ay mas matamis pa sa anumang kape na nainom ko. Ito ang bunga ng kanilang sariling kasakiman. Pinanood ko ang pagharurot ng isang taxi na kinuha ni Carmelita. Dala ang kanyang mga pangarap na naging abo. Naiwan si Leandro at Remedios sa tapat ng kanilang mansyon, tila dalawang hari na nawalan ng kaharian, bagaman nakatayo pa rin ang kanilang palasyo. Ngunit hindi pa ako tapos. Binuksan ko ang aking bintana ng bahagya at pinalabas ang usok ng aking hininga sa malamig na hangin. Alam kong nakita nila ang aking sasakyan. Tumakbo si Leandro patungo sa gate, pilit na sinisilip ang loob ng aking sasakyan.
Willa, alam kong ikaw yan. Willa, mag-usap tayo. Patawarin mo ako, nagkamali ako. Si Carmelita ang nanggulo sa atin. Siya ang nanloko sa akin. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, dahan-dahan kong itinaas ang aking salamin. Ang huling nakita niya bago maging itim ang lahat ay ang aking mga matatahimik, walang emosyon at mapanghusga. Pinaandar ko ang sasakyan at iniwan siyang sumisigaw sa gitna ng kalsada. Bumalik ako sa safe house kung nasaan si Marisol. Natagpuan ko siyang mahimbing na natutulog, ang kanyang tiyan ay dahan-dahang tumataas at bumababa sa bawat hininga. Sa tabi niya ay ang mga gamot na ipinadala ko. Kumusta siya, Tom? Tanong ko sa nurse na kinuha ko. Stable na po siya, ma'am, pero kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat. Masyadong mataas ang stress level niya kanina nang dumating ang balitang napaalis na si Carmelita. Sa mansyon, sagot ng nurse. Tumango ako. Bantayan ninyo siyang mabuti. Siya ang huling pako sa kabaong ng mga Villafuerte. Pagpasok ko sa aking kwarto, tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Constancia. Willa, nakuha na ni Doña Remedios ang subpena para sa hearing sa Lunes. Pero may problema. May impormasyon kaming nakuha na binabalak ni Leandro na itakas ang lahat ng natitirang cash sa kumpanya bago magsimula ang trial. Gagamit siya ng isang lumang barko sa pier para magpuslit ng pera. Napakunot ang aking noo. Isang desperadong hakbang para sa isang desperadong lalaki. Akala niya ay makakatakas siya. Akala niya ay may natitira pa siyang alas. Dahan-dahan kong kinuha ang aking tablet at tiningnan ang GPS tracker na palihim kong ipinalagay sa sasakyan ni Leandro noong huli kaming magkita sa opisina. Ang pulang tuldok ay gumagalaw patungo sa direksyon ng Manila North Harbor. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang bawat kilos nila ay tila isang script na ako ang nagsulat. Kinuha ko muli ang aking telepono at tinawagan ang aking contact sa Bureau of Customs at sa National Bureau of Investigation. Handa na ang target. Sabi ko, ang aking boses ay walang anumang panginginig. Huwag ninyong huhulihin hanggat hindi niya na ilalabas ang bawat bag ng pera mula sa vault. Gusto ko siyang mahuli sa akto. Gusto ko siyang makitang gumagapang sa putik habang hawak ang perang ninakaw niya sa akin. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang ulan ay nagsimulang pumatak malakas at walang tigil, tila hinuhugasan ang dumi ng lungsod. Ngunit sa kabila ng aking tagumpay, isang malaking katanungan ang pumasok sa aking isipan. Ang Mr. V na nagpadala ng bulaklak. Kaninang hapon nakatanggap ako ng isa pang card. Ang nakasulat doon ay maikli ngunit nakakapangilabot. Malapit na ang huling kabanata, Wilhelmina. Siguraduhin mong handa ka sa matutuklasan mo tungkol sa sarili mong pamilya. Nanginig ang aking mga daliri. Ano ang kinalaman ng aking pamilya sa lahat ng ito? Mayroon pa bang lihim na mas malalim pa sa pagtataksil ni Leandro? Ang kaba na kanina ay wala, ngayon ay dahan-dahang gumagapang sa aking dibdib. Ngunit pinigilan ko ito. Bilang isang auditor, alam ko na ang bawat pagkakamali ay may pinagmulan. At hahanapin ko iyon kahit gaano pa kasakit ang katotohanan. Ang amoy ng lumang kahoy at matapang na floor wax sa loob ng Court of Tax Appeals ay tila laso na humahalo sa hangin. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang bigat ng mga mata ng mga taong naroroon, mga mamamahayag, nagutom sa eskandalo, mga dating kasamahan sa trabaho na ngayon ay nakatingin sa akin nang may pagkapahiya, at ang pamilya Villafuerte na nakaupo sa kabilang panig ng silid. Nakangiting tagumpay si Doña Remedios. Nakasuot siya ng kulay perlas na terno. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang pamilyar na pulang kwaderno, ang red notebook na ipinagkanulo ni Lourdes. Sa tabi niya si Leandro ay pilit na nagpapakita ng lungkot, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang kislap ng pananabik na makita akong bumagsak. Tumayo ang lahat para sa kagalang-galang na hukom, anunsyo ng court bailiff. Nang magsimula ang pagdinig, hindi nag-aksaya ng panahon ang abogado ng mga Villafuerte na si Attorney Mendoza. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid, puno ng puot at mapanirang mga salita. Your Honor, ang nasasakdal na si Wilhelmina Aguirre Villafuerte ay isang babaeng pinatatakbo ng matinding selos at galit, panimula ni Mendoza habang naglalakad sa harap ng aking upuan. Dahil sa takot na maiwan at mawalan ng yaman, sinunog niya ang sarili niyang warehouse upang burahin ang mga ebidensya ng kanyang sariling embezzlement.
Narito kami ngayon upang ipakita ang tunay na ledger ng kumpanya ang Red Notebook na nagpapatunay na si Wilhelmina ang utak sa likod ng mga nawawalang pondo ng Villafuerte Construction. Narinig ko ang mahihinang bulungan sa gallery. Tiningnan ko si Constancia na nakaupo sa tabi ko. Nanatili siyang tahimik, ang kanyang panulat ay dahan-dahang tumatama sa ibabaw ng kanyang legal pad sa isang ritmo na tanging kami lamang ang nakakaunawa. Tinatawag namin ang aming unang saksi, si Lourdes Aguirre, wika ni Mendoza. Bumukas ang pinto at pumasok si Lourdes. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Nang magtama ang aming mga paningin, mabilis siyang umiwas. Ang kanyang mukha ay maputla, tila isang anino ng taong dati kong itinuturing na kapatid. Mrs. Aguirre, simula ni Mendoza matapos manumpa ni Lourdes. Kayo ang pinuno ng IT department at ang pinagkakatiwalaang tao ni Wilhelmina. Kayo ba ang kumuha ng red notebook na ito mula sa kanyang lihim na kahadeyero? Oo po, nanginginig na sagot ni Lourdes. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa loob ng tahimik na silid. At kumpirmado niyo ba na ang nilalaman nito ay ang orihinal na mga transaksyon ng kumpanya? Tumingin si Lourdes kay Doña Remedios, na tila isang manghuhula na nagdidikta ng kanyang kapalaran. Opo, iyan po ang orihinal na ledger. Isang malakas na ingay ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. Inakala ng lahat na ito na ang katapusan ko. Si Leandro ay bahagyang tumawa, isang tunog na puno ng pangungutya habang nakatingin sa akin. Ngunit nanatili akong nakaupo ng tuwid. Walang emosyon sa aking mukha. Ang aking katahimikan ay tila isang pader na hindi nila kayang tibagin. Nang matapos ang testimonya ni Lourdes, dahan-dahang tumayo si Attorney Constancia. Ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa buong mundo. Naglakad siya patungo sa witness stand, hindi tinitingnan si Lourdes, kundi ang pulang kwaderno na nasa mesa ng ebidensya. Mrs. Aguirre, simula ni Constancia, ang boses niya ay malambing ngunit may talim. Sinasabi mo na ito ang original na ledger, ngunit bilang isang IT expert, alam mo na ang bawat pisikal na entry sa kwadernong ito ay dapat tumutugma sa digital timestamps ng server, hindi ba? O opo, sagot ni Lourdes. At alam mo rin ba na ang tinta na ginamit sa mga huling pahina ng kwadernong ito ay isang uri ng ink na nawawala ang kulay kapag nadikit sa matinding lamig? Nagtaka ang buong silid. Maging si Doña Remedios ay napakunot ang noo. Kinuha ni Constancia ang kwaderno at inilapit ito sa isang maliit na portable ultraviolet light. Ang mga numerong nakasulat doon, ang mga numerong magdidiriin sa akin, ay biglang naglaho sa ilalim ng ilaw. At ang lumitaw ay isang mensaheng nakasulat sa bawat pahina. Maling pintuan ang pinasok nyo. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang gumimbal sa pamilya Villafuerte. Ang kwadernong ninakaw ni Lourdes ay isang decoy, isang patibong na matagal ko nang inihanda kung sakaling magkaroon ng pagtataksil sa loob ng aking kampo. Your Honor, sigaw ni Attorney Mendoza, pilit na kinokontrol ang kanyang pagkapahiya. Hindi ito mahalaga. Ang isyu rito ay ang panununog at ang pagnanakaw ng pondo. Humarap si Constancia sa hukom, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang nakakamatay na kumpiyansa. Ang pananalitang iyan ay nagmumula sa panig na pilit nagnanakaw ng buhay ng aking kliyente. Dahil kung pag-uusapan natin ang katotohanan, Your Honor, hindi ang aking kliyente ang may itinatago. Lumapit si Constancia sa aming mesa at kinuha ang isang makapal na folder. Humihiling kami ng motion na ipresenta ang mga dokumentong kailanman ay hindi nila inasahan. We are presenting the DNA results and the comprehensive medical records of the CEO Leandro Villafuerte from Singapore International Hospital. Tumayo si Leandro, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Anong kinalaman ng medical records ko dito? Iyan ay paglabag sa privacy ko. May kinalaman ito sa motibo, Your Honor, sagot ni Constancia habang binubuksan ang folder sa harap ng hukom. Dahil ang medical records na ito ay magpapatunay na ang tagapagmanang ipinagmamalaki ng pamilyang ito upang tapatan ang mga claims ng aking kliyente ay isang malaking kasinungalingan. At ang kasinungalingang iyon ang nagtulak sa kanila upang gawin ang lahat ng krimeng ito mula sa money laundering hanggang sa arson para lamang protektahan ang isang huwad na legasya.
Ang buong silid ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang tibok ng aking puso ay kalmado tila isang makinang matagal nang naghihintay para sa sandaling ito. Tumingin ako kay Leandro na ngayon ay nanginginig na sa kanyang upuan at kay Doña Remedios na ang mukha ay tila guguho na sa tindi ng puot. The court will accept the documents, deklarasyon ng hukom habang tinatanggap ang folder. Ngumiti ako ng napakaliit. Isang ngiting hindi nakikita ng iba, ngunit sapat na upang malaman ni Leandro na ang kanyang mundo ay opisyal nang naglaho. Ngunit bago pa man makapagsalita muli ang hukom ang pinto ng korte, ay marahas na bumukas. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit, may dalang isa pang envelope, ang mabilis na lumapit sa bench. May ibinulong siya sa court clerk na nagpabago sa ekspresyon nito. Ang tensyon sa loob ng silid ay tumaas sa isang antas na hindi ko pa naramdaman. Tumingin sa akin ang lalaki. Ito ang taong nagpadala ng bulaklak. Si Mr. V. Sa unang pagkakataon nakita ko ang kanyang mukha. At ang matutuklasan ko sa susunod na sandali ay isang bagay na mas matindi pa sa anumang perang ninakaw ni Leandro sa akin. Ang bulwagan ng katarungan ay naging mistulang isang tanghalan ng pelikula, ngunit walang sino man ang nagtatangkang pumalakpak. Ang bawat salitang binibitawan ni Attorney Constancia ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa natitirang dignidad ng mga Villafuerte. Nakatitig ako kay Leandro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang panga ay pilit na kumakapit sa huling hibla ng kanyang pagkatao. Your Honor, muling maring wika ni Constancia, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa gitna ng katahimikan. Ang dokumentong ito mula sa Singapore International Hospital ay hindi lamang isang papel. Ito ay ang hatol ng kalikasan. 5 taon na ang nakalilipas bago pa man ang lahat ng ito, alam na ni Ginoong Leandro Villafuerte na siya ay baog. 0 sperm count. Isang medikal na katotohanan na hindi kayang baguhin ng anumang yaman o impluensya. Isang malakas na tunog ng paghampas ng kamay ni Leandro sa mesa ang bumasag sa katahimikan. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay kasing pula ng dugo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kahihiyan. Iyan ay isang kasinungalingan, isang gawa-gawang dokumento. Sigaw ni Leandro, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Wila, anong klaseng demonyo ka para gumawa ng ganitong kwento? Buntis si Carmelita. Dadalhin niya ang aking anak ang magmamana ng lahat. Nanatili akong nakaupo nang tuwid ang aking mga kamay ay payapang nakapatong sa aking hita. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata, isang malamig at walang emosyong tingin na tila nagsusuri ng isang mali-maling audit report. Hindi ako ang gumagawa ng kwento, Leandro. Mahina kong sagot, ngunit sapat na upang marinig ng buong korte. Ikaw ang naniwala sa sarili mong kasinungalingan dahil sa sobrang taas ng iyong ego. Akala mo ba ay hindi ko alam? Noong nalaman mong hindi tayo magkakaanak, ipinagmukha mong ako ang may deperensya. Hinayaan mo akong uminom ng kung ano-anong gamot, hinayaan mo akong magpatingin sa iba't ibang doktor, habang ikaw ay laging umiiwas sa check-up. Alam mo ang totoo sa loob ng 5 taon, at mas pinili mong saktan ako kaysa aminin ang iyong kahinaan. Isang sama-samang buntong hininga ng pagkagulat at pait ang narinig mula sa mga tao sa gallery. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagsusulat, alam na ito na ang pinaka-eskandalosong bahagi ng trial. At tungkol naman sa sinasabi mong anak, dugtong ni Constancia habang dahan-dahang naglalakad patungo sa pinto ng korte. Your Honor, tinatawag namin ang aming huling saksi upang tuluyan nang matapos ang huwad na dula-dulaang ito. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marisol, inaalalayan ng isang nurse. Ang kanyang malaking tiyan ay kitang-kita sa ilalim ng kanyang simpleng damit. Ang bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na pasanin para kay Doña Remedios, na ngayon ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay tila naging abo sa tindi ng takot. Nang makita ni Leandro si Marisol, tila naging estatwa siya. Nawala ang lahat ng kanyang katapangan. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang tunog na lumabas. Marisol, panimula ni Constancia matapos ang panunumpa nito. Sabihin mo sa korte, sino ang nagbayad sa iyo upang ibigay ang iyong anak kay Carmelita at Leandro Villafuerte. Humikbi si Marisol, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang tiyan. Si Carmelita po at si Doña Remedios. Pinangakuan nila ako ng malaking halaga para sa asawa kong may sakit. Sabi nila pagkapanganak ko kukunin nila ang bata at palalabasin na anak ito ni Leandro.
May mga pineke na silang papel para sa birth certificate. Sila po ang nag-utos sa akin na magtago sa tondo. Isang matinding gulo ang sumiklab sa panig ng mga Villafuerte. Sinubukan ni Attorney Mendoza na tumutol, ngunit ang lahat ng kanyang argumento ay tila mga tuyong dahon na tinangay ng bagyo. Kasinungalingan lahat iyan. Binayaran mo ang babaeng iyan, Willa. Hiyaw ni Doña Remedios, ang kanyang boses ay puno ng puot. Wala kang mapapatunayan. Ngunit bago pa man makasagot ang hukom, ang lalaking pumasok kanina, si Mr. V, ay lumapit sa podium ng mga ebidensya. Inilapag niya ang hawak niyang envelope. Your Honor, wika ng lalaki. Ngayon ko lamang napagtanto ang kanyang boses. Siya si Victorino, ang dati kong mentor sa accounting firm, ang lalaking itinuring kong pangalawang ama. Hindi lang testimonya ang dala namin. Dala namin ang digital trail ng bawat sentimong ibinayad kay Marisol at ang mga audio recordings ng pakikipag-usap ni Carmelita sa mga fixer ng birth certificate. Lahat ng ito ay nakuha mula sa server na akala ni Leandro ay nabura na nila. Tumingin si Victorino sa akin at tumango ng bahagya. Siya ang taong pinagkatiwalaan ko nung naramdaman kong pati si Lourdes ay nanganganib na bumaligtad. Siya ang aking lihim na sandata sa labas ng kumpanya. Naramdaman ko ang pagguho ng buong mundo ng mga Villafuerte. Si Leandro ay dahan-dahang napaupo. Sa kanyang silya ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang imperyo, ang kanyang pangalan, at ang kanyang lalaki-lalakihang imahe ay sabay-sabay na nawasak sa harap ng publiko. Sa gitna ng kaguluhang ito, tumayo ako. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagpakita ng katuwaan. Naglakad ako patungo sa kinaroroonan ni Leandro. Tumigil ako sa kanyang harapan. Ang distansya namin ay sapat na upang maramdaman niya ang lamig na nagmumula sa aking pagkatao. Tingnan mo ako, Leandro, mahina kong utos. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkatalo at pagsisisi. Sinasabi mo na isa lamang akong calculator. Simula ko ang bawat salita ay tila isang huling balanse na hindi na maaaring baguhin. Isang robot na walang emosyon. Tama ka. Dahil sa larong ito, ang tanging mahalaga ay ang tamang numero. At sa huling pagkukuwenta ko, wala kang natira. Ang yaman mo, ang kumpanya mo, at pati ang bata na akala mo ay magliligtas sa iyo, lahat ng iyan ay zero. Willa, please! Bulong niya, ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak. Maawa ka, ayusin natin ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Masyado nang huli para sa awa, Leandro. Ang audit ay tapos na, at ang hatol, ikaw ay tuluyan ng baon sa utang ng iyong sariling mga kasalanan. Biglang tumayo si Doña Remedios, akmang susugurin ako, ngunit ang kanyang katawan ay biglang nanigas. Napahawak siya sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha ay naging kulay ube, at bago pa man siya makasigaw, ay bumagsak siya sa sahig ng korte. Doña Mama, hiyaw ni Leandro habang lumalapit sa kanyang ina. Naging magulo ang buong silid. Tumawag ng ambulansya ang mga court officers. Ngunit sa gitna ng lahat ng sigawan at takbuhan, nanatili akong nakatayo sa aking pwesto. Pinanood ko silang magdusa. Walang pait sa aking puso, tanging ang malinis at malamig na katarungan. Tumingin ako kay Attorney Constancia na dahan-dahang inililigpit ang aming mga dokumento. Ang laro ay tapos na. Ang mga mandaragit ay naging biktima ng kanilang sariling mga patibong. Ngunit habang tinitingnan ko ang nakabulagtang si Doña Remedios, naalala ko ang huling card ni Mr. V, siguraduhin mong handa ka sa matutuklasan mo tungkol sa sarili mong pamilya. Napalingon ako kay Victorino. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng katuwaan sa aming panalo. Isang takot na hindi ko pa naramdaman ang unti-unting gumapang sa aking dibdib. Ano ang tinutukoy niya? Ano ang kinalaman ng pamilya Aguirre sa mga itim na transaksyon ng mga Villafuerte? Ang katahimikan sa loob ng opisina ng CEO ay may ibang klase ng bigat. Wala na ang amoy ng mamahaling tabako ni Leandro, wala na ang bakas ng presensya ni Doña Remedios, na tila isang reynang nagmamando sa bawat sulok. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang tunog ng aking sariling paghinga. Naupo ako sa silya na dati ay simbolo ng kapangyarihan ng mga Villafuerte. Sa harap ko, nakalatag ang mga dokumentong nagpapatunay na ang higit sa 60% ng kumpanya ay opisyal nang nasa ilalim ng aking pangalan. Bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Constancia, kasunod si Victorino. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Nakalabas na ng operating room si Doña Remedios
pero nananatili siyang comatose. Asapan pahyon, antatason, ulat ni Constancia habang inilalapag ang isang asul na folder sa aking mesa. Si Leandro naman ay formal ng kinasuhan ng arson, money laundering at estafa. Dahil sa bigat ng ebidensya at sa flight risk niya, walang itinakdang piyansa ang korte. Kasalukuyan siyang nasa detention cell. Tumingin ako sa labas ng bintana sa nagtataasang mga gusali ng Makati. Nanalo ako. Nakuha ko ang hustisyang ipinaglaban ko. Pero bakit may matulis na tinik pa ring nakabaon sa aking dibdib? Salamat, Constancia ka. Mahina kong sabi, maaari mo ba kaming iwan muna ni Victorino? Nang sumara ang pinto, hinarap ko ang aking dating mentor. Victorino, tapos na ang laro sa mga Villafuerte. Ngayon sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang card na ibinigay mo? Ano ang kinalaman ng pamilya ko dito? Bumuntong hininga si Victorino at naupo sa tapat ko. Inilabas niya ang isang luma at kupas na litrato mula sa kanyang bulsa. Sa litrato nakita ko ang aking ama, si Delphine Aguirre kasama ang batang Doña Remedios at ang asawa nitong si Don Severino Villafuerte. Nakatayo sila sa harap ng isang maliit na hardware store, ang pinagmulan ng Villafuerte Construction. Willa, ang akala mo ay naging tauhan lang ng mga Villafuerte ang tatay mo bago siya namatay sa aksidente, simula ni Victorino. Pero ang totoo, ang Aguirre at Villafuerte ay magkasosyo. Ang tatay mo ang utak, ang architect ng bawat sistema ng kumpanyang ito. Ngunit nang magsimulang lumaki ang pera, naging sakim si Don Severino at Remedios. Ninakaw nila ang mga shares ng tatay mo habang siya ay nasa ospital pagkatapos ng aksidenteng na hindi naman talaga aksidente. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ang aking ama ay pinatay para sa yaman. Pinirmahan nila ang mga dokumento gamit ang peking pirma ng tatay mo habang wala siyang malay paton. Dugtong ni Victorino. Iyon ang dahilan kung bakit ka kinuha ni Remedios bilang manugang. Hindi dahil gusto kanya para kay Leandro, kundi dahil iyon ang paraan niya para masiguro na ang utang na loob ay mananatiling nakatali sa iyo. Ginamit ka nila upang linisin ang perang ninakaw nila sa sarili mong pamilya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. 10 taon. 10 taon akong nagpakapait, nagpakaalipin at nagpakamatalino para protektahan ang kumpanyang itinayo sa ibabaw ng bangkay ng aking sariling ama. Ang aking pagsisikap na maging isang mahusay na Villafuerte ay ang pinakamalaking insulto sa aking tunay na apelyido. Nasaan ang mga orihinal na dokumento, Victorino? Tanong ko. Ang aking boses ay gumaralgal sa tindi ng puot. Iyan ang huling folder na ibinigay ko sa korte kanina, sagot niya. Ang Aguirre Estate ay opisyal ng binubuhay. Hindi mo lang nakuha ang kumpanyang ito dahil sa pagkakamali ni Leandro. Nakuha mo ito dahil ito ay sa iyo mula pa sa simula. Tumayo ako at lumabas ng opisina. Gusto kong makita si Leandro. Gusto kong makita ang lalaking naging bahagi ng buhay ko habang ang kanyang pamilya ay dahan-dahang kinakain ang kaluluwa ng aking pamilya. Sa loob ng madilim at mabahong detention cell, nakita ko si Leandro. Wala na ang kanyang mamahaling relo, wala na ang kanyang kumpiyansa. Nakayuko siya sa sulok, yakap ang kanyang sariling tuhod. Nang marinig niya ang tunog ng aking sapatos, dahan-dahan siyang tumingala. Willa, bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon. Pinuntahan mo ba ako para palayain, Willa, please? Hindi ko alam ang tungkol sa tatay mo. Hindi ko alam ang ginawa ni na mama. Biktima lang din ako. Lumapit ako sa rehas. Ang distansya namin ay maliit, ngunit ang mundong namamagitan sa amin ay kasing lawak na ng langit at lupa. Biktima, Leandro? Tanong ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang hatol. Nung nalaman mong baog ka at pinalabas mong ako ang may diferensya, biktima ka pa rin ba? Nung nakikipagtalik ka kay Carmelita, habang ako ay nagtatrabaho hanggang madaling araw para iligtas ang kumpanya mo, biktima ka pa rin ba? Huwag mo akong gamitan ng salitang iyan. Dahil ang tanging biktima rito ay ang tatay ko at ang babaeng minahal ka sa loob ng 10 taon. Inabot ko sa kanya ang huling dokumento, ang Final Decree of Annulment na may tatak na ng korte. Pinirmahan ko na ito, sabi ko. Mula ngayong araw, hindi na ako si Mrs. Villafuerte. Ako si Wilhelmina Aguirre, at ang apelidong Villafuerte sisiguraduhin kong sa kulungan ito magtatapos. Willa, huwag kang umalis, patawarin mo ako, ha? Sigaw ni Leandro habang pilit na inaabot ang aking laylayan sa pagitan ng mga rehas. Hindi ko siya nilingon. Naglakad ako palabas ng presinto, sinalubong ang malakas na ihip ng hangin. Ang bigat sa aking dibdib,
ay dahan-dahang gumaan, ngunit may isang bagay na nanatili isang panata. Tinawagan ko si Constancia. I-liquidate ang lahat ng assets na nakapangalan sa mga Villafuerte. Ibalik ang bawat sentimo sa mga empleyadong niloko nila. At ang natitirang pondo simulan na ang pagbuo ng Aguirre Foundation. Gusto ko ng isang organisasyon na tutulong sa mga asawang naging biktima ng financial abuse. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa malayo. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa kalsada. Ang imperyo ay gumuho na, at mula sa abo nito isang bagong buhay ang sisibol. Ngunit may isang huling tawag na pumasok. Isang numero mula sa ospital. Hello, si Miss Aguirre po ba ito? Gising na po si Doña Remedios at hinahanap niya po kayo. Sabi niya may isang bagay pa po siyang hindi nasasabi tungkol sa gabing namatay ang inyong ama. Napatigil ako. Ang akala ko ay tapos na ang lahat. Ngunit ang dilim ay tila ayaw pa akong bitawan. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na bugso ng aircon sa loob ng intensive care unit ay tila isang paalala na ang buhay ay maaaring matapos sa loob lamang ng 4 na sulok ng puting pader. Nakatayo ako sa harap ng glass window, pinagmamasdan ng katawan ni Doña Remedios na nakakabit sa napakaraming makina. Ang reyna ng mga Villafuerte ay wala ng corona, tanging ang puting kumot at ang mahinang tunog ng heart monitor ang natitira sa kanya. Dahan-dahan akong pumasok sa loob. Ang bawat hakbang ng aking sapatos ay tila isang mabigat na hatol sa katahimikan ng silid. Nang maramdaman niya ang aking presensya, dahan-dahang iminulat ni Remedios ang kanyang mga mata. Wala na ang kislap ng kapangyarihan doon, tanging ang takot sa nalalapit na dilim. Dumating ka, pabulong niyang sabi, ang boses ay tila gasgas na plaka. Sabi ng nurse, hinahanap niyo ako, tugon ko habang nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Hindi ako lumapit, hindi ako humawak sa kanyang kamay. Nanatili ang distansya ng biktima at ng salarin. Ang tatay mo? Huminto siya upang huminga ng malalim, tila bawat salita ay isang pasanin. Hindi ko balak na mamatay siya. Gusto lang namin ang kanyang pirma, pero lumaban siya. Sa gabing iyon sa kalsada ng Tagaytay, si Severino ang nag-utos na putulin ang preno. Pero ako ang kumuha ng orihinal na kasunduan mula sa kanyang kamay habang dahan-dahan siyang nauubusan ng buhay. Tumingin siya sa akin, Wilhelmina, at sa huling hininga niya ang pangalan mo ang binanggit niya. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking lalamunan, ngunit hindi ko hinayaang bumagsak ang aking luha. Ang huling sandali ng aking ama ay ninakawan ng dignidad ng babaeng ito. Nasa likod ng lumang painting sa library ng mansyon ang liham niya para sa iyo. Dugtong ni Remedios isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang tuyot na mata. Patawarin mo ako, hindi dahil mabuti akong tao kundi dahil ayaw kong mabitbit ang bigat na ito sa kabilang buhay. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang patawad ay hindi ibinibigay dahil lang hinihingi ito, Doña Remedios. Ang patawad ay pinaghihirapan. Ang katotohanang sinabi niyo ay hindi para sa inyong kaligtasan, kundi para sa katarungan ng tatay ko. Ang batas na ang bahala sa inyo kapag nakalabas kayo rito. Kung makakalabas pa kayo. Tumalikod ako at lumabas ng silid. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Ang bawat salita niya ay tila isang huling piraso ng puzzle na bumuo sa aking pagkatao. Dumiretso ako sa mansyon na dati kong itinuring na bilangguan. Sa library sa likod ng malaking painting ng mga Villafuerte, nahanap ko ang liham. Kupas na ang papel, ngunit ang sulat kamay ng aking ama ay tila buhay na buhay pa rin. Hindi ito tungkol sa pera. Nakasulat doon, Wila anak, tandaan mo na ang tunay na yaman ay ang iyong dangal. Huwag mong hahayaang lamunin ng dilim ang iyong liwanag. Sa mga sandaling iyon, ang yelong nakabalot sa aking puso ay tuluyan ng natunaw. Hindi galit ang naghari kundi ang isang malinis at payapang katarungan. Pagkalipas ng isang buwan, ang gusali ng Villafuerte Construction ay may bago ng pangalan na nakaukit sa ginto, Aguirre Legacy Group. Sa harap ng mga reporters at ng buong bansa, pinutol ko ang ribbon hindi bilang isang asawa, kundi bilang ang nag-iisang tagapagmana ng aking ama. Sa aking tabi nakatayo si Marisol, maayos na ang kalagayan, at malusog ang kanyang sanggol, na isinilang isang linggo na ang nakalilipas. Binigyan ko siya ng sapat na pondo, at isang maayos na tahanan malayo sa pananakot ng kahit na sino.
Si Attorney Constancia at Victorino ay nakangiting nakatingin sa akin ang mga totoong kakampi sa gitna ng digmaan. Ma'am Willa, may tumatawag po mula sa presinto, bulong ng aking bagong sekretarya. Si Leandro daw po, nagmamakaawa siyang makausap kayo bago siya ilipat sa National Penitentiary. Ngumiti ako ng tipid at hinarap ang mga camera. Sabihin mo sa kanya wala na kaming accounts na dapat isettle. Ang balanse namin ay zero na. At wag na niyang banggitin ang pangalan ko dahil wala na siyang karapatan. Ibinaba ko ang mikropono at naglakad patungo sa aking sasakyan. Hindi na ako tumitingin sa likod. Ang bawat hakbang ko sa bagong semento ng Makati ay tila isang kanta ng kalayaan. Pinaandar ko ang sasakyan at dinala ito sa dalampasigan ng Batangas, sa lugar kung saan madalas kaming mamasyal ng aking ama noong bata pa ako. Pinanood ko ang paglubog ng araw, ang kulay ube, at kahel na langit ay tila isang yakap mula sa langit. Kinuha ko ang aking wedding ring mula sa bulsa, ang huling simbolo ng aking pagkakamali. Inihagis ko ito sa malawak na dagat. Pinanood ko ang paglubog nito sa ilalim ng asul na tubig hanggang sa hindi na ito makita. Wala na ang Wilhelmina na sunod-sunuran. Wala na ang asawang nagbulag-bulagan. Ang natitira ay isang babaeng may matalas na isip, matapang na puso, at isang malinis na kinabukasan. Ang laro ay tapos na, at sa huling pagkakataon ang audit ng aking buhay ay perpekto na ang balanse. Huminga ako ng malalim, nilanghap ang amoy ng dagat at ang bango ng kalayaan. Handa na ako. Bulong ko sa hangin. Isang bagong kabanata ang nagsisimula. At sa pagkakataong ito, ako na ang susulat ng sarili kong tadhana.